Good morning. Adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo and atong basahon og balik ang patukuranan sa atong mensahe na makita sa Romans 8:30 para masabtan nato ang context. Sugdan nato basa sa 29. Ako lang sugdan basa sa 29. Romans 8:29 to 30. Although focus lang ta karon sa topic glorification and immortality. So, muna yung atong isgutan, the promise of glorification and immortality. Basahon sa New King James. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, these He also called. Whom He called, these He also justified. And whom He justified, these He also glorified. Sibuano lang sa verse 30. Ang kadtong iyang gipili, iya usab nga gitawag, o kadtong iyang gitawag, iya usab nga gipakamatarong. O kadtong iyang gipakamatarong, kini sila iyang gihimaya. Diyos nagapanalangin ng daan sa pulong atong gibasa karon sa pagpangayog kaalam. O Diyos, amahan na mga langit nun, dalaygon gud ikaw sa walay katapusan. Salamat niining minute ng kabuntagon Ginoo sa imong paghatag ka na magpribilehiyo, magkatigom aron sa pagsimba kanimo. Ani usab kami Ginoo naghatag sa mga kaugalingon aron matudloan sa imong mga pulong. Hinaot amahan ikaw maghatag kanamo ng itong kaalam, dugang pagsabot o Dios. Kanta magabukas, abli sa among salabutan, aron ang imong mga pulong, among masabtan, sa yano lamang nga paagig, magkaton kami gikan ini, o makabaton usab unta kami gigong kapasidad sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Ikaw unta mahimaya, samtang kami magtuon karon, padayon ikaw magaligom sa among pagsalig diha kanimo. Kinamgyampo, salamatan, nagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ang saad sa paghimaya o ang pagka immortality, walay kamatayon. Familiar naman ta niini no, o is just a review ug mao lang ni ang atong himuong last topic in relation sa kaluwasan sa usa ka magtutuo. Hinaot ko padayon ni natong matudlo sa sunod nga generation aron padayon usab mabutang sa kasing-kasing nga adunay kaugmaon. Kung magsudong ta sa kalibutan karon puno sa hopelessness, discouragement tungod sa kagubot. Ug unsa man gyud end sa tao? Unsa man gyud katapusan sa tao? Pag-antos ba lang, kalisod ba lang? And on the other picture, asa man pud padung ang tao nga karon kusog nagsugod ang AI. Anya sige na ra mag-develop og mga humanoids nga robots. Lahi pa lang na mga robots, nya karon na apoy company nga nag-develop ni anang AGI nga tudloan ang machine nga mo reason out o mo feel. Si ang kalahian sa tao kay nay kalag, nay soul, o mao man nay personality sa tao, mao man nay mo feel. Ang machine, logic, yes, good sa logic, o mo nang sa mga expert. Kung ang atong trabaho karon mga routines lang, maalis dan gyud ta. Kay expert man ana ang mga machines. But unsa man gyud end sa tao? Unsa may katapusan gyud sa tao? Alis dan bag mga machines. Asa naman ang mga tao kung mausa na ning mga humanoid robots nga naa na igo na maka-reason, capable na nga mo reason. You see, ang change karon sa technology kaniadto retrieval base ning hilig mo technology no kaning gisave nimo ang data i-retrieve na lang karon ang computer, pero ang technology karon generative na but pasabot pareha ba niya akong gisulti gi-generate out of the blue, gi-generate nato ang mga words or nag-generate ta og unsa ato i-generate mo na ni karon ang technology generate, dili na lang retrieval. Kung atong work karon puro ra stock knowledge, maalis dan gyud tag machine sa unahan.
Atong mga trabaho puro ra stock knowledge, nagsaligra ng stock knowledge kanang puro ra para retrieval kay good man ang mga machines niya na. But salamat sa Ginoo nga ang tao dili malisdan og machine tungod kay ang Dios na may plano sa tao. Ug nga ang plano sa Dios sa kalibutan dili man mga machines. Ug mao ni karon ang plano sa Dios para sa tao, ang paghimaya ug ang kinabuhi nga walay katapusan, deathlessness. In relation to salvation, in relation sa kaluwasan sa magtotoo, ang word nga glorification diri ra gigamit sa Romans 8:30. Kanira gihimaya, he also glorified. O nagtuo usa ka author o theologian at the same time si G.K. Grider, ang iyang opinion nga ang glorification similar ra sa immortality. Kung maghisgot og immortality nga madawat sa tao, then maupod ang glorification. Para niya gi-equate rana. But let's define the word nga gigamit diri kanang word nga glorified. Atong tanawon kani nga word. Gikan ni siya sa doxadzo. It means to give honor, paghatag og dungog, pagpasidungog, or to be more glorious. Now, o dinhi sa text ni Paul ngadto sa mga taga-Romans, it's considered as humana, aorist tense, humana. Ang gitawag sa Dios iyang gipakamatarong o kadtong mga gipakamatarong gihimaya, humana gihimaya. So, og tungod kay kaning word nga iyang gigamit, gipasidunggan, gihimaya, gitagaag dungog, humana gitagaag dungog, dili exclusive lang sa immortality. While ang glorification, ang paghimaya, part ang immortality, pero ang immortality, dili ra maoy paghimaya sa tao. So, ang paghatag o immortality, parte na sa package sa paghimaya, pag-glorify sa tao. Tungod kay ang word nga gigamit, glorified, is paghatag og dungog. Dili lang kay paghatag og lawas nga dili madunot, kundi gipasidunggan ang tao. So, maning sa gospel correlation, the Christian doctrine of the eternal state of the redeemed is rooted on the concept of divine glory. Tungod kay ang kaning glorification, nakabase ni og sa himaya sa Dios. We are created in God's image. Og ang end nga program sa Ginoo i-share og ibalik ning glory nga na-lost sa tao. Ang tao sa una before na-lost, naa ning glory, but because of sin, he falls short of the glory of God. Nakabsan sa himaya sa Dios. Nawagtang kini nga glory, morning ang term ana nahagbong ang tao. Nahagbong sa may kahagbungan, glorious possession. Nahagbong ang tao sa mahimayaong position. Before ang tao nakasa, gipasidunggan siya sa Diyos, naa siya'y certain nga glory, dungog honor, nga labaw siya kaysa tanang mga creation, ang tao. Pagkasala, nawagtang nahagbong siya gikan niya ng mahimayaon nga position. Ug mo ni karon ang atong kahimtang, wala na murag way honor ang tao, walay dungog na wagtang. As created in God's image,
God is glorious. Augmenta glory ang writer sa mga scriptures pag show sa glory sa Ginoo. Gipariha ba nila ng familiar tayo ng mga old times, mga hari nga nindot kay mga dress, regal, royal kayo, nang dress gid nila sulo ba nga mahalon nga nindot kayo. Mo na ipagpakita sa tao, sa glory sa tao, pero ang Dios dili maka-compare tungod kay it's the heavens nag-declare sa glory. Mas grabe kung ang king sa unang nga panahon nindot kay tan-awon nga sa unang panahon ilaging giisip gikan sa Dios or kaliwat sa Dios ning atong hari, ug mo nang ilang gidress nga murag hari nga di pareha sa common people. Ang hari sa una nindot kay tan-awon glorious kayo, pagpakita nga lahi gyud siya, lahig dungog, lahig honor. Samot na ang Dios. Nya kita nga created in the image of God, originally na ay glory. O kana nga glory nga na lost when pagkasa sa tao. Mo nang all have sinned, fall short of the glory of God. But this glory, this honor, i-restore sa Dios one day. Mo nang naisaad. But it's good as done. Kung atong studihan ng atong text, all God's work. Nagsugod sa foreknowledge, verse 29, whom He foreknew. God knows. Kinsa iyaha. Kaning iyaha, gisugdan niyag trabaho. All His work. Predestined nga makonform siyang image, nga to siyang son, pinaagi sa son po na. See, adopted as sons through Christ. That's God's work. Siya ang mag-adopt. Naagi ni Ginoong sa Kristo. Justified. O kaning mga justified, mo po iyang gi-glorified, gitagaan, because we are already adopted as sons. At the moment of faith, gi-adopt as sons, gitagaan tag authority, nahimo na tang royals, mo nang naananing certain glory. Dili pa na visible karon, dili pa na ang full manifestation sa atong glory dungog, but this glory will in the future i-perfect ug masinati nato ang full restoration sa glory sa tao nga related sa nga shared sa glory sa Dios. Sa scriptures ang mga writer ang glory it's how we see God. Unsa kanindo tan-aw ng Dios. It's a state, it's status, unsay klase nga pagpuyo or ug mo nay pagkita og magani kung tan-aw ta sa Dios, sobrang hayag, labihang kahayag. Glory involves beauty, kay mao man ay unsay atong makita. And then honor, it's an honor ug mo ginang glory kabug-aton gamit sa Hebrew, kabug-aton. Nay kabug-aton ang kining glory. Kana nga pag glorify sa tao, it's already considered as good as done. Kay sa Romans 8:30, it's done na, glorified. Nanatay royals nata. Mo nang nanatay access sa Dios kay adopted as sons naman ta. But one day, ang full manifestation niya ng glory mo na atong ma-experience. Like other facets sa salvation, glorification, trabaho na sa Dios. Kanitalan 29 to 30 is God's work. Para lang ni sa believer. Mo nang kung ikaw magtotoo, sigurado ka nga makadawat niining himaya full. Nadawat na ninimo your adopted as sons na karon ning himaya ang full paana inigmalisdan na ang atong lawas. Ang full experience ni ining glorification. Full experience ni ining
restoration sa dungog, himaya sa tao. Inigmalis din natong lawas. Mo nang ang immortality part sa glorification. Ang kining di pagkamatay, ang walay katapusang kinabuhi. It is ang glorification, ang kadungganan, himaya, atua by inheritance. Part ni sa atong inheritance. Romans 8:17. If children, then heirs, heirs of God. See? Naatay panulundon. Apil sa atong sundon, apil sa atong inheritance. God is glorious. Ang iyang honor, apil sa atong joint heirs with Christ. O related if we suffer with Him. Mo nang sige lang kung mag-suffer ta karon sa in His name tungod kay kita Kristohanon, pasidunggan tagaan raman tagdungog sa unahan. Na may persecution karon tungod kay kita ning sunod ni Kristo, tagaan raman unya tagdungog. Kay we are heirs of God and joint heirs. Apil man nato sa inheritance ang kining glory. O gikan sa kaluwasan, ang Ginoo human maluwas ang tao, mag-start na ang work of salvation, mo nang transform from glory to glory, that's sanctification. 2 Corinthians 3:18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. The moment of faith, ang Dios magsugod nag-work nato, magsugod nag-transform nato, morning sanctification, morning nahitabo karon, gikan sa imong kaluwasan, nya karon, morning trabaho, pag-umol kanimo, aron makita o mag-anam-anam o kita ang himaya, ma-change ta, ang dungog, from one glory of degree to another glory of degree, hangtod sa final glory, sa final glorification. Hangtod nining katapusan, nga morning, malis na natong lawas, mo na na'y final glorification. Romans 8:23. Not only that, but we also who have the first fruit of the Spirit, inigbalis na natong lawas, even we ourselves groan within ourselves eagerly, waiting for the adoption, the redemption of our body. Morning atong gipaabot, malis na natong lawas, kay inigmalis na natong lawas, diha na nato ma-experience ang final nga himaya nga ihatag sa Dios atong madawat. Sa Philippians 13:1, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body. You see, ang pasidungog sa tao ngadto sa katapusan, apil ang pag-ilis niining lawasa. Kining lawas alisdan para mapariha sa lawas ni Kristo. Part sa paghatag og dungog sa tao, pagpasidungog sa tao. Now, naana na karon ang dungog tungod kay gi-adapt naman ta as sons, pero dili pa na ang complete nga glory. Ang complete nga glory nga atong madawat, inigmalis na natong lawas. Para kita mismo nga atong lawas, pariha o glory, conform to His glorious body, according to the working by which He is able to even subdue all things to Himself. See? Malis na ang atong lawas. Alis na ang atong lawas. Diyan na atong maangkon. Full. It means sa resurrection. Naana na karon, og tungod kay inheritance man, panulundon man,
part na sa atong inheritance, part na sa atong panulundon. Sigurado na kay naa natong balang Espiritu Santo, the first guarantee. And then since we are adopted as sons, royals na ta, nagpaabot na lang ta nga malis na natong lawas para madawat nato ang full inheritance. Now, even ang creation, nagpaabot niya na kay apil man naman po'y effect sa creation. Romans verse 21. Romans 8. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption. The earth will also be delivered. Gikan ining effects sa corruption into the glorious liberty of the children of God. Kung ang makatauhan sa Diyos, i-glorify na, malis na naglawas, pasidunggan na sa Diyos, naapoy effect sa creation. You see, ang tao, tungod kay guba ang iyang himaya, nagguba po, nagapilog kaguba po ang creation. Ang tao, di naman kasabot saon po pag-atiman sa creation. Nang affected po ang creation. At even ang creation nagpaabot, malisdan ang lawas, i-glorify ang tao kay sila po napoy effect. Ang tao makamaon na unsaon pag-atiman sa creation. Now, ma-receive kining dungog og himaya sa usa ka magtotoo. Aron ang tao mahimong fit sa kingdom sa Ginoo. See? Kung ang tao dili luwas, dili trabahoon sa Ginoo ang iyang kinabuhi, dili siya mahimong fit sa kingdom sa Ginoo. Ang tao rang luwas, muray komplituhog trabaho sa Ginoo para mahimo siyang fit sa kingdom. 1 Thessalonians 2:12, that you would walk worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. Siya ang nagtawag kanato sa iyang kingdom and glory. Aron kita mo walk worthy. See? Himayaon ta, tagaan tagdungog. Usbon ang atong lawas. I-restore ang dungog sa tao, ang himaya sa tao. Nga na lost. Para mahimo tang fit sa iyang kingdom. Grace and mercy. Di man ta angayan karon tungod kay hugaw man ta tubangan sa Dios, nawa man ang iyang himaya nga naa nato before. Tungod sa sala, nawa ning himaya, nawa ning dungog, nawa ning glory. We are not worthy. Unsa kalayo, distant, ang glory nga na-lost. Aside nga creator siya, kita creature, because of sin, great kaayong separation sa glory. He's very glorious. Walay makasasala, makadool niya. Kita po, very sinful, hugaw kaayo, ug mao nang nawa ang dungog, ang value, ang kabugaton sa tao, ang himaya. Murag nawa na lang ang value sa tao karon tubangan sa ubang mga tao, but i-restore ang atong value ng glory full, nigmalis din natong lawas, so that we will be fit sa kingdom sa Dios nga naang perfection. Sa iyang kingdom, wala may sami. Because He is perfect, He is holy, all holy, 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 holy. There's no sin in God. Way man sa. Ug mo nang para mahimo tang fit. And dili lang gani kutob para ang tao mahimong fit sa future kingdom. I-glorify ang tao, i-restore ang dungog, ang himaya, ang not just the value, but ang himaya, ang glory sa tao, i-restore sa Diyos, para makauban og rule ni Christ. 2 Timothy. This is a faithful saying, for if we died with Him, we shall also live with Him. If we endure, we shall reign with Him. See? Dili lang para mahimong fit sa kingdom,
para pod igo ta nga muhari kauban niya, ubos niya. Now, I don't know unsay picture niya na, but I believe, tungod kay ang Dios niya na nga time, all in all, ug ang atong lawas, later on we'll talk immortality, ang lawas nato niya na, inig-glorify na ta sa Ginoo, I don't know, material, it's different. Ang lawas. Kaya alis dan man ang atong lawas, inig-restore ni ining glory sa tao nga na-lost. I think we will be like angels. Kaya niyo man to si Christ before nga dili na wala na ipagminyo. So, but not just mahimot ang fit sa kingdom, kundi para pod makarule. So it's most probably na ni hierarchy tungod kay lain-lain man ang atong level. So lain-lain po tingali ang degree of glory sa unahan. Mo man nagituhan sa ubang mga theologians, mga scholars. The same sa hell, lain-lain po degree sa kainiton. Mo po ning glory tingali, dili clear mga, but giklaro nga himayaon kay gani na dawat na karon gihimaya na ta sa Romans 8:30. Na-receive naman nato ang adoption as sons. Ang full na lang inigmalisdan ang atong lawas. So, ang glorification must be understood primarily as the honor that will be given to us in our transformed eternal state. Kung magisgot ang glorification, ang dungog, primarily, part na niya ng immortality, but primarily ang honor nga ihatag sa atoa, nga atong madawat sa atong eternal state. O kini nga honor, mag-protect ka nato gikan sa sala o gikan sa pagpakasala. Sa dihang i-glorify na ta, ang tao niya na nga time, dili na gyud makasala. And at the same time, dili na pud ta mo suffer og pain. Sama sa atong suffering karon dinhi sa earth. Ingon man da sa Revelations nga, no more tears. Now, ang protection from sin, sigurado, giklaro o gisymbolize, pinaagi ni ining ang tree of life naana sa tunga sa garden. Remember the tree of life sa before si Adam ug Eve nakasala? Na tree of knowledge of good and evil, na po'y tree of life. Ang instructions si Ginoo kanilang tree of knowledge of good and evil ay kana, all the other trees you can kaon including the tree of life. Kung ningkaon sila sa tree of knowledge plus tree of life, forever makasasala ang tao. But dito sa bagong Jerusalem, new heavens and new earth, and tree of life will be there at the center. In the middle of his street and on the other side, Revelation 22:2, was the tree of life which bore 12 fruits. You see? This is New Jerusalem. The tree of life is present because it means ang panghitabo sa una sa Garden of Eden, dili na maosabog, dili na osbon. Ang nahitabo sa Garden of Eden, nga test sila sa Ginoo ug nakasala sila, dili na mahitabo, kay mabitawang gisecure ang Garden of Eden, gipapahawa sila, kay para di sila kakaon sa Tree of Life. But now, ang Tree of Life na nasa center, pwede nang kanon, kay in our glorified state, we are protected, dili na ang tao makasala. Mao nang naanas to nga ang Tree of Life. We can enjoy that fruit sa Tree of Life tungod kay protected na ta. Sa panahon na i-glorify ta sa Ginoo, wala na capacity to sin. Kay gi-remove na ang sin ana nga time sa atong personality. At death,
nawagtang na ang sinful nature. The sinful nature is here sa atong flesh. Nagkamatay sa atong lawas, na-release ta ni anang sinful nature. Pero disembodied spirit pa na siya, full glorification kung magsulob na ang atong lawas. So, morning, wanang glorification. Pasidunggan ta sa Ginoo, protection, di na ta makasala tao o dili na pod mag-suffer sama sa atong suffering karon. Now, immortality, just quickly. Immortality na ay duha ka Greek words nga gitranslate immortality. Athanasia, gigamit katulo sa New Testament. Ug mo nga word gamit diri sa 1 Corinthians 15. Aning immortality diha, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Muna, Anastasia. Apil na ang verse 54. So when this corruptible is put on incorruption, and this mortal put on immortality, it expresses more than deathlessness. It suggests the quality of life enjoyed, according to Vine's dictionary. Kaning Athanasia, dili lang ni nag-refer ni anang dili na mamatay, kundi ang kalidad sa imong kinabuhi nga imong gi-enjoy. Apil na niya na ang kalidad sa kinabuhi. So, part sa pagpasidungog sa Dios sa tao, paghatag balik ni dungog, mooning immortality. Og one word is that di na mamatay ang tao ug ang iyang life maayog quality na enjoy good quality sa iyang kinabuhi. Way pagantos, high quality ang iyang life. Another word, aptharsia. Incorruption. Kana the same. Yeah, immortality, Anastasia. Then incorruption, ang kalahian nila. Ang immortality, more on, dili na mamatay. Ang incorruption, dili na madugta, dili madunot. So, dili na mo decay, mo ng incorruption. Dili lang ka kay dili na mamatay, dili pug ka mo age. Walay aging. O morning na yung mga issue, unsa may atong look ni ana, ang bata ba, ang tiguang ba? O niya, mailhan pa ba ko sa laing tao? Possibly, tungod kay nailhan man nila si Moses. Then ang name, the same ra gihapon ang name. Pero ang look, we don't know. But naay kalahian, tungod kay lahi naman ang atong lawas ni ana. Atong lawas, immortal na ta. Dili naman under nining laws of nature. Pareha ni Christ, nga nang mulusot lang sa walls, pero mukaon, maka-enjoy og food. So, it's a different flesh, a different body. Ang immortality, dili lang ay di na ka mamatay, kundi dili na pug ka mo age, dili ka mo decay, dili maluya. Mao ni ang eternal state sa believer. Mao ni ang katapusan unya, dili katapusan, mao ning padung sa walay katapusan ng believer nini. Mao ning kinabuhi nga walay katapusan. Kalidad nga kinabuhi, ma-enjoy nimo ang imong life kay di naman ka magantos, di naman mahago, dili kapuyon, dili masakit, dili man mo decay, incorruptible, and at the same time, dili mamatay. But maka-enjoy og food, makalingkod, mahikap, like ni Jesus. See, that we should be conformed to His body. So kung mapariha ang atong lawas sa iya, nahikap nila, pero makalusot sa walls,
That's it's a different material, dili na flesh. Pero nailhan nila. Pero dahil higayon, katong people on the road to Emmaus, tingali nagyo change. Kaya nga nung katong disciples on the road to Emmaus, wala man kailan ni Christ. So tingali na gamayng kalahian. But the name is the same, tungod kay, ang question, ako pa ba, kay kung ikaw ang naluwas karon, ikaw gyud na ang eternal sa unahan, sa resurrection. Di gyud na lain nga tao, lahi nga name. Kay unsa may point sa kaluwasan nimo karon og sa imong name in the book of life kung pareha ni anang reincarnation, mahimo kang laing tao or animal. Why point ang book of life? Why point ang kaluwasan karon? But God knows our name. Our name will stay the same. Tingali, yes, naagyo'y kalahian sa lawas. But, ang consciousness, padayon. Di ta makalimot sa nahitabo, pero wala na ng kasakit, pero na healing sa nations, no? Wala nang pag-antos, dili na ta magbakho, dili na ta masubo. Kani nga lawas, tungod sa dungog, glory nga ihatag sa Dios. Wala man kung unsa ni practically wala giklaro sa Dios, but mao ni lang ang giklaro, pasidunggan ang tao sa Dios, hatagan i-restore ang himaya nga na lost, ug kani nga himaya shared. Mabitang sa 8:30 ambit sa iyang himaya, ambit sa iyang himaya, shared glory. Money ang end sa believer, and it's God's work. Part sa glorification is immortality. Immortality is more than deathlessness. It's a quality of life enjoyed. Dili madugta, dili madunot, dili mo decay, dili mo age. Maangko na human sa pagkabanhaw. Ang lawas nato ingon si Paul sa 1 Corinthians 15 will die, and that we shall be raised with the spiritual body, that will not be subject to the current laws of human nature. Jesus said that in the resurrection there will be no giving or taking in marriage, a statement that implies that current human desires and needs will disappear. Napoy assurance nga ang earthly pain and suffering will be wiped away sa Revelations 21:4. Basis sa immortality, not because we are created in the image of God. Kaning Imago Day, mapod ni gigamit nga rason sa uban, ilang basihanan nga luwason ang tanang tao. Para nila, gitawag na universalism. Tanang tao gyud maluwas tungod kay ang tao created man the image of God. Gihimong reason ng created in the image of God kaning Imago Day. O mao pod ning gibasihan sa uban niining immortality, ang tao mahimog yung immortal tungod kay we are created in the image of God. So mahimog yung tao mahimong immortal mo nang naipaningkamot karon ang tao mulungtad. But ang basihanan sa usa ka magtotoo kay tungod na banhaw si Ginoong Kristo. On the basis sa pagkabanhaw ni Christ, mao nang naay pagkabanhaw sa believer. Sa Old Testament dili kayo klaro ang pagkabanhaw. Dili pod kayo klaro ang basihanan sa pagkabanhaw. Naanay hints sa Old Testament with regards to pagkabanhaw, pero unsay basihanan nganong nay pagkabanhaw wala. Just 2 verses nga na Old Testament na pagkabanhaw na sila idea kay si Job, sa Job 19:26. Kay bao si Job nga mamatay ang lawas, pero kay bapod siya nga nasa lawas gamiton para makita niya ang Dios. And after my skin is destroyed,
But pasabot, human siya mamatay, this I know, kay bao si Job, that in my flesh I shall see God. See? Kay bao si Job nga na siya'y lawas nga isulob. Naa sila'y idea sa resurrection. Dili lang kay magpabilin nga espiritu ang tao, kundi ang espiritu suluban og lawas. O kaning gisulob nga lawas, mo'y makakita sa Dios. That's resurrection. Idea. Pero unsay basihanan, wala maghisgot si Job. Nganong nakaingon siya? Ningon lang siya, I know, human ko mamatay, in my flesh, I will see God. I will see God not in my spirit, but I'll have flesh seeing God. Wa maghisgot diha si Job, nganong mo na yang gituhan ug unsay basihanan. Even si Daniel, giklaro gyud ang pagkabanhaw, pero maghisgot unsay basihanan nganong nay pagkabanhaw. Daniel 12:2. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. You see, resurrection. Some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Duha ka resurrection. Resurrection ngadto sa eternal life, o resurrection ngadto sa walay katapusang pagantos, that's impierno. Daniel, Old Testament time pa, nanay resurrection. Og mao man ning resurrection, sa resurrection man nato maangkon fully ang atong inheritance. Apil na ang immortality. Sa resurrection, ma-receive ang immortality. Now, kung ang tao wala pa ma-resurrect, ang tao mamatay, ngadto sa presensya sa Dios, pero walay lawas. Ang tao nga mamatay karon, adto dayon diretso sa presensya sa Dios, dili na maglaroy-laroy sa kalibutan. At the moment of death, immediately the spirit goes home to the Lord. Pero kana disembodied spirit pa na, dili pa na immortal, dili na mo ay immortal. Kay ang immortal na ay flesh. Dili kani nga flesh, glorified nga flesh. Ang immortal kadtong glorified flesh na ka. So, ang namatay karon nga wala pa sa resurrection, disembodied spirits. Espiritu nga walay lawas pero kauban nila sa Dios. Mo nang ningon si Paul nga present in the body or at home with the Lord. Kung buhi ka, naka sa lawas. Kung at home ka sa Ginoo. Pero dili pa na, sa resurrection na, matawag kag immortal, kaya diha nimo ma-receive ang immortality. The complete package of the glorification package. Include honor, plus immortality, plus incorruption, plus the rest of the inheritance, plus awards. At the resurrection. So, Old Testament, nanay resurrection, pero ang basis wala. Sa New Testament lang, klaro yung kayo. Dogmatic and unqualified statement sa paglaom sa physical resurrection nga nakabase sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Mo nang 1 Corinthians 15, the classic chapter sa resurrection. Let me just read this 20 to 23. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. See, say una. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. So, nakabase ang pagkabanhaw tungod kay una man si Kristo na banhaw. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. But each one in his own order, Christ the first fruits, afterwards those who are Christ at his coming. At his coming, all will be resurrected. Kadto nga iyaha. See? Ang resurrected, katong mga namatay nga iyaha. Katong gisaaran, giluwas naman ka, gimatarong naman ka, maangko na nimo ang whole package sa himaya. Apil na ang immortality, apil na ang incorruption. So, mo ang resurrection. Diha na itong madawat, the whole package of inheritance. The time, lastly, kanus aman na nato, again, mo na. But before,
Si Adam, before nahagbong si Adam ug si Eve, they were immortals. They were immortals. Pero provisionary ang ilang immortality. Mao ni ang meaning sa statement ng Genesis 2:17. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. You will surely lose your immortality. Morning nawagtang nila, the glory plus immortality. Na lost sa tao, una ni Adam ug ni Eve, because they disobeyed this command. Tungod kani nga time, provisionary ilang immortality. Testing period. Testingan sila sa Ginoo. Salamat na lang nga dili na ni usbon sa Ginoo nga testingan ta sa new heavens and new earth. Tungod kay ang tuwa didto ang tree of life naa na sa tunga. Pwede na natong makaon. Tungod kay ang glorification, ang pag-restore sa glory, for eternity naman ni ang glorification. Protected na ang tao sa sala. Tangtang na ang sala o wagtang ng sala. At death, sa kamatayon ni ini nga flesh, na set free na ta sa sinful nature. Nakuha ng sinful nature. Mo nang ang disembodied spirits at home with the Lord na, kay wala naman ang sinful nature ni ana. Ang sinful nature naman sa atong lawas flesh, kani nga flesh. Inig kamatay, nawa ng sinful nature sa tao, mo nang ang espiritu makaadto na sa Dios. Pero nagpaabot pa ng espiritu sa pagkabanhaw, inigbalik ni Kristo. Inigbalik ni Kristo, tanan, suluban na makadawat na ni anang inheritance, apil ng lawas, immortality, glorification, the complete package. So, salamat sa Ginoo sa iyang kumplito nga programa sa kaluwasan. Pagkabanhaw. 1 Corinthians, last verses. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Alisdan ta. Ang buhi anang panahona, pero ang makatug, alisdan, ang lawas, o ang buhi, alisdan naglawas. In a moment, at the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised incorruptible, una ang patay, and we shall be changed. Musunod ang mga buhi. Una, alisdan ang mga patay. See, incorruptible. Suluban na sila glawas ang mga patay ng daan. Inigbalik sa Ginoo. And then, ang mga buhi, musunod og usbon. Alisdan ng lawas. It's a different material. Mo na yung mga scholars, ito, duha lang ang part sa tao. Dili tulo. The material o the immaterial. Ang material mo ng flesh, gikan sa abog mo nang pali sa abog. Ang immaterial mo ng espiritu nga gikan sa Dios, mubalik sa Dios. O kaning immaterial mo ay suluban niya ng glorified body, mahimong immortal. So, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Nigbalik sa Ginoo. Madawat nato ang whole package. So, naay adlaw nga maabot sa usa ka magtuto nga masuluban ni ining lawas nga dili na matiguang, dili masakit, dili mo decay, dili mo deteriorate. Ang kanang adlaw maabot inigbalik sa Ginoo, specifically inigrapture sa church before ang tribulation. Ang Bible clearly and emphatically declares that only those who are Christ's ang iya ra sa Ginoo mao ra gyud mahimong immortal. Giklaro gyud na. Dili kay sa relihiyon or sa pagkabuutan, kung ikaw iya na sa Ginoo,
Mao ning importante kung nangandoy ta nga mahimong immortal, then simply believe that Jesus Christ died for our sins, that He rose again from the dead to justify us and to give this future immortality. Let us pray. Father, we thank you for your complete package of salvation, a grand showcase of your grace and mercy. We praise you for you are our Savior. Lord, help us not just to enjoy this great grace, but to share this to others, that many of us will enjoy diha sa imong kingdom sa paghimaya kanimo tungod kay ikaw man maayo ka namo. Panalanginin kini iglesia nga padayon magmantala sa maayong pulong ebanghelyo. Kini ang magiampo. Salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.